I-welcome na natin live sa programa sa SKL. Mga ka-SKL, we have JJ De Los Santos. Magandang afternoon. Magandang hapon, bayan! Ay, naku, kanina umaga si Kabayan. Oo. Hello po sa inyong lahat. My name is JJ De Los Santos, also known as the Energy Voice. One of the top 20 certified voice artists of 2021. The youngest dubbing director of Creative Voices Productions, and also once known as the guy with 36 voices. Maraming salamat po sa pag-invite sa akin dito sa DWBM. Taray ng DWPM. Ang baga nun, ang ganda nun ha. Parang narinig ko lang dahil sa probinsya namin narinig ko yan. In fairness, 36 voices. Sige, sa oras natin, susubukan natin na marinig ko lahat sana yung 36 voices na yan. Yes. Pero kanina, ikaw ang nag-oras, nag-bosses ka ng isa sa mga legend pagdating sa komedya, di ba? Yes. Si Sir Babalu. Ang oras, wow! Alauna na wow! Wow! Alupit nyo naman. Sinasabi ko sa'yo, oo, di ba? Ay, ba't kambal kita? Oo, magkakambal tayo. Babalu, Wow. ako naman si Babala. Charing lang. Oo, di ba? In fairness, pero gusto ko munang malaman, JJ, paano nagsimula yung hilig mo sa paggaya ng iba't ibang mga boses? Actually, I'm from province of Pampanga, no? So, talagang taga-probinsya. So, talagang na-curious na ako at the very young age na talagang hasain yung boses ko, maging curious sa kung anong ginagaya ko at eventually mag-venture into being a voice artist. Marahil siguro yung ibang viewers natin nagtataka, anong nga ba ang isang voice artist? Totoo. Primarily, dalawa po ang ginagawa namin bilang voice artist. Una po ang may pagiging... tanong ako, JJ, matutuloy ba yung kwento kung wala yung primarily? Primarily? Charing. Nakakasosyal po kasi Oo nga, ang ganda pakinggan. Sige, palitan natin. Actually. Ayan, yan actually tayo. Yan. Actually, Charing. ang pagiging voice artist po namin, dalawa po yung ginagawa namin. Una, pagiging dubber. Yun po yung tinatagalize po natin yung iba't ibang mga series, mga movies into our own language. Iba naman ang voice over. Yan yung ginagawa po natin yan pagdating sa mga TV ads. At sa mga radio events, commercials. diba? Yan. Oo. Yan din po, mga live voice over. Correct. So yun talaga, nagkaroon ka lang ng curiosity. Alam mo, sometimes, Yes. no, yung curiosity talaga, that can lead you sa pwedeng maging career mo in the future. Diba? Lalo na sa batang tulad mo, no? And it helps din po yung yung reaction ng mga tao. Nagsimula po ito nung grade 10 ako. Ayan. Napagkatuwaan lang po na gayahin ko yung boses ni Cleary ng Dragon Ball. Sabi niya, Goku! Talunin mo naman si Majin Buu! Kainin mo na tong Magic Bean! Gamitin mo na yung Kamehame Wave! Yeah! Ay, ang So taray. grabe, tuwang-tuwa yung mga kaklase ko. And then one time, gumawa ako ng isang video na pagtripan ko lang na i-explore pa yung boses ko and gayahin ko kaya yung iba't iba pang mga boses na sakto sa vocal range ko. Ayan. Gladly, medyo malawak yung vocal range po natin so kaya nating Boses matanda! Ano yan? Ang sakit ng likod ko! Boses bata! Hello! Ay. So yun po yung mga nagagawa natin. So, na-explore natin siya and then eventually, nakabuo tayo ng isang video na in-upload natin sa Facebook na tinagurian po tayong The Guy with 36 Voices kasi nakokopya po natin yung 36 voices. Bongga yan, ha? Kasi may mga kilala ko na di ba tinawag na a guy with a million voice. Yung sa mga friends ko naman talaga. Ang hirap ng million, baka mamaya next Mahirap day na hindi pa yun. kami tapos. Next day, di ba? Pero tapos, Pero take note counting pa po yun kasi Dumadami na that is dumadami. 5 years ago pa ata yung 36 voices na yun and counting pa po siya. So iba't iba dyan yung mga classic po natin, FPJ, Balderrama, ayan. kailanman di mo ako masisindak sa balang yan. Ay. Huwag mo akong subukan. Mark Logan, meron akong kwento. Atin ito. Nobita, yan. Doraemon, anong gagawin natin? Ang mahiwagang pinto! Ay. It's showtime! Ay, ang bongga. Magkano kitaan sa magkano kitaan sa magkitaan Agad. Mukhang pera. Charing lang. Uy, ang galing-galing mo naman. So, nagagamit mo ba yan sa mga, kunyari, prank calls sa Ay, mga oo. kaibigan? Nakakatuwa siyang gayahin. Ay, Ayan. actually, gamitin sa mga, kunwari, iba yung boses. Minsan, nakwento ko lang. Ayan, sige. Nung minsan kasi, parang pinrank ko si mama. Ayan. Tapos, prank ko sa kanya, parang may nakapulot lang ng phone ko. Ayan. So, nag-accent ako na mala American, tapos Ay, kunyari, parang American. hindi niya makilala. Sir, that's the phone of my son, sabi niya. Nataranta si mother. Oo, nataranta talaga siya until na nireveal ko na ako lang yon. Tapos sabi niya, Hoy, ikaw talaga bata ka!
Ay, Tuwang-tuwa. voice actress na si Mother. May pagkaganon. May pinagmanan. Pero syempre, gusto naming malaman, no? Ang ganda kasi na-amaze kami sa mga boses, iba't ibang boses na naririnig namin. Ikaw, gaano katagal mo na to na ginagawa as a trabaho? Professionally mo na siya talagang ginagamit, di ba? Yes, nag-start po ako nung 2021, kasagsagan ng pandemic po yan, no? Dahil nga na-discover ako as the guy with 36 voices, one day, nag-scroll ako sa TikTok, and then naghahanap ako ng something na mapaglalaanan nitong skill ko. And then nakita Magalaro-laro lang nung una. Naglalaro lang, tapos parang gusto ko nang gawin tong parang profession. Tapos nakita ko tong sa TikTok, merong nag-add na parang Certified Voice Artist Program, which is an online voice acting school sa mga aspiring voice artists. So yun po yung pinasukan ko na school or online school kasagsagan ng pandemic para hasain Anong yung tawag sa skills school ko. na yan? Certified Voice Artist Program. Ay, madami-dami na Oo. silang ganyan kasi di ba meron ng creative voices? Yes po, and yan po yung company na pinagtatrabahuhan ko po ngayon. Ay, ang bongga. O, Si diba? Sir Pocholo de Leon Gonzalez. Alam ko kung yan, kilala si po Sir kayo. Pocholo. Kilala ko yan. Oo, tapos? Ayun po, bali siya po yung naging mentor ko as a voice artist din po. And yan, doon na rin po ako tumitira sa mismong company. Ayun, taray. Parang naging full-time na po sa work. And at the same time, student din po ako ngayon. The age of 20 years old. Totoo ba? 20 ka lang? Yes po. And Akala nag-start ko po ako ng 17 17 years lang. Ay, old. ayan. Yan. Nag-start po ako ng 17 and then now 20 years old na po ako. So 3 years na po ako sa voice artistry. Ang bongga, no? 'Di ba? Parang dahil sa pandemic, alam mo, ito lang yun, sorry, gusto ko lang sabihin, marami sa atin ang nagsasabi na nung nagdaan yung pandemic, 'di ba? Nung nagkaroon ng pandemya, parang ang pakiramdam ng mga tao, parang ito na yung katapusan, 'di ba? Parang anong mangyayari sa susunod, ano pa yung pwede nating gawin kasi parang wala tayong magawa because we are locked down, 'di ba? Yes. Sa ating mga tahanan. Pero kagaya mo, isa kang inspiring story na through pandemic, nakilala mo yung sarili mo at ngayon, 'di ba, you earn from that talent na meron ka, 'di ba? Kasi ako nung pandemic talagang di ako mapakali hangga't wala akong nagagawa or something na productive, talagang di ako mapakali. And yun na nga, parang naging blessing in disguise na rin yung pandemic na natagpuan ko yung Certified Voice Artist Program. Pumasok ako doon and naging scholar din po ako, and eventually, ayan, kinuha po ako from Pampanga na dinala sa Makati para maging isang voice artist, ma-expose sa lahat ng mga dubbing studios. Kabilang na din po ang ABS-CBN, nakakapag-dub na rin po tayo ng mga movies dito and mga series din po. Mga teleserye at mga Yes. pelikula na ipinapalabas sa iba't ibang bansa. Oo, tulad na, ano yung mga na-dub mo na dito sa ABS-CBN? Ang pamagat ng movie ay Race, tapos A Little Witch, and now airing po yung Flying House, The Flying House. So, parang dati, pinapanood lang siya ng nanay ko nung bata siya. Ngayon, pinaredub, tapos ako na yung boses niya. So, nakakatuwa lang yung ganong feeling. Pero syempre, 'di ba, hindi naman puro happy-happy lang ang mga eksena pagdating sa Yes. trabahong ginagawa mo. I am sure kagaya ng ibang mga trabahong ginagawa, meron ding mga struggles. 'Di ba? Ano yung pinaka mako-consider mo, JJ, sa pagiging isang voice actor and dubber na nagiging struggle mo at paano mo yun nasusolusyonan? Medyo malaking sacrifice din yung kailangan aalagaan mong iyong esophagus. De, joke lang. Hindi Ang ating, esophagus. ang Oo. ating Voice. voice, syempre, Oo. kailangan medyo isakripisyo mo yung kaunting mga pagkain, yung mga maaanghang, Ay. yung mga matatamis. Pero, nililimit lang namin yung pagkain namin yan once na malapit na yung dubbing mo or pag-voice over mo. So, yun lang yung kaunting struggle lang naman. So ikaw, na-experience mo na ba na sobra kang naghanda at nag-prepare ka para dun sa dubbing na gagawin mo sa araw na to? Tapos pagdating mo dun, biglang nagsara. Kasi di ba may ganun minsan tinotopak ang voice Oo. box natin. Kung halimbawa, bigla kang sinipon, bigla kang Yes. namaos, yan yung pinakadelikado. Pag namaos ka, ay grabe. Di ba kasi isang maling salita mo lang, kunyari, nagkamali ka lang ng tone of your voice, tapos parang nagasgas siya, parang ayaw lumabas. Oo. Pero the good thing about Never now mo pa po, na-experience yun. na-experience din naman, pero lesson learned kumbaga, na Oo. kailangan mas maging prepared ka pa. So, the good thing now sa panahon natin, hindi katulad dati na analog pa. Kasi ang kwento sa akin dati, kapag analog, talagang tape yung mga ginagamit sa recording. So kapag nagkamali ka, talagang uulit sila.
Yes, ganyan dati sa pagiging DJ din. Talagang kami nag-i-insert ganun. Talagang magastos kasi tape yung gamit eh. Ngayon, Not pwede unlike lang delete, now, delete. talagang digital na. Control, Alt, Yan. delete. Diba? Mabilis umulit. Oo, pero syempre mas okay pa rin yung one take ka para mas na-amaze ang mga kliyente. Yes, Diba? talagang kukunin ka lagi. Oo. Speaking of sa kliyente at sa mga kumukuha sa inyo, ano ba ang current state, 'di ba? Current state ng industriya ng voice acting dito sa ating bansa sa Pilipinas. Actually po ngayon, ang demand, in demand po ngayon ay mga pinapa-English nila yung mga movies from, for example, mga bansang Turkey, ganyan. Totoo. Yan yung mga in demand ngayon para sa amin Kasi medyo parang kaunti yung demand pagdating sa pagpapatagalize, pero dumadami yung demand sa company po namin pagdating sa pagpapa-English naman ng mga series from different countries. Actually, Yan yung mga project namin karamihan. aside from being a voice actor and a dubber, kayo rin yung nagtatranslate ng mga movies or may ibang tao nang gumagawa doon? May ibang tao na rin pong gumagawa nun. Mga scriptwriters po namin. Sila yung nakatoka para i-translate yung mga lines in our own context po kasi may mga iba't ibang lines yan For example, sabihin sa Amerika, piece of cake, hindi mo naman literal na itatranslate yan sa Filipino na piraso ng cake, di ba? So parang piece of cake, madali lang yan. Parang ganun yung context niya. So sila yung mga nakatoka doon. Bongga, no? Ang taray, no? Kasi kung iisipin natin, parang, kaya kong gayahin yung boss niyan, pwede kong maging trabaho yan, di ba? Ang saya-saya. Pero, syempre, meron din tayong mga dapat na isipin, yung pinaka-importanting skill. Para sa'yo, JJ, ano yung pinaka-important skill na dapat meron lahat ng mga aspiring or yung mga voice actors na ngayon at sa mga gusto pang sumubok dito? Actually, ang kailangan nyo lang yung puso talaga Pagmamahal. Kasi, if you will pursue this, actually, yung ginagawa po namin, ang pinupush namin sa mga gustong maging voice artist, ito yung maging prinsipyo nila na wag nilang gawing mindset or motivation yung pera muna. Kasi pagdating sa mga careers natin, hindi naman pera agad yung habol natin dyan Kailangan hasain muna natin yung sarili natin kung paanong magde-develop muna yung skill natin para nang sa gayon, kapag na-develop na yan, pag nag-improve na yan, tsaka tayo magde-demand ng ganun. So, talagang maganda para sa akin yung ganong prinsipyo, ganong motivation. Huwag po na pera, skills muna. Totoo. Importante talaga yan no? Na, syempre, napakahalaga ng pera, di ba? Kasi yan talaga ang source ng pambayad ng mga kung ano-ano, bills, pang-sustain, yung mga ganyan. Pero bago natin yan maging number one na isipin, kung ano yung mai-offer muna natin. Yes, diba? tama. Ang taray. Ikaw, anong plano ni JJ, diba? Nakikita mo ba ang sarili mo sa industriya na ito talaga forever ang gagawin mo na bilang ito na yung maging bread and butter mo talaga hanggang pagtanda? Kasi you're very young, you're 20 lang, no? Hindi ko masasabi sa ngayon kasi talagang hindi lang to yung bagay na naging curious ako Curious din ako sa pagiging isang broadcaster. Ayan. Nangangarap din po ako na maging isang broadcaster balang araw na nandyan sa posisyon nyo, ganyan. Ayan, Papalitan. Why not, diba? Oo, pero yun yung inspiration ko na maging curious ka lang sa maraming bagay and eventually, kung ano yung pinaka-love mo sa lahat ng mga yun, dun ka talaga. Totoo, ba't gano'n? Ako yung pinaka-love ko, iniwan ako. Ay! Charay. May hugot. Charay, napathank you na lang ako. Thank you na iniwan niya ako kasi syempre, nagkaroon ng room para, Yan. taray. Bilang kasama natin ang isang mahusay na dubber at voice actor na si JJ, subukan natin ang pangmalakasang drama sa DWPM Radyo sa 630. Ang kwento. Ang pagmamahalan ni Anita at ni Vonsky. Sa pinamagatang, ang sa iyo ay sa iyo na lang. Anita, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano na naman ba yun? Vonsky, bakit? Anita, gusto ko nang maghiwalay tayo. Ang kapal naman ng mukha mo para maghiwalay tayo, Vonsky. Ako talaga? Hindi ba ikaw ang may nagawang kasalanan sa atin? Hindi. Nagsasawa na ako sa'yo. Nagbago ka na. Ang bilis-bilis mo namang magsawa. Isusumbong kita sa nanay ko. Anita, anak, anong nangyayari dyan? Parang nag-aaway kayong dalawa. Isusumbong din kita sa tatay ko. Oy.
Anong nangyayari dyan, Bongski? Ba't kayo nag-aaway dyan? Abat nakikialam... parang parang babalinan. Abat parang nakikialam ang... Sino ba ito, Anita? Bakit may matandang lalaking kasama dyan sa away niyo ng boyfriend mo? Ako lang naman ang tatay ng anak ko. Ng anak ko? Hello? Ate Anita, bakit parang malungkot po kayo? Bakit para pong may mga luha po sa mga mata ninyo, Ate Anita? Naging sanggol. Tignan mo, pati yung kapatid ko ginising mo. Puro na lang kasi tayo away. Bongski, ayoko na. Kailangan na nating hiwalayan ang isa't isa dahil kami ng nanay ko at ng bata ko na kapatid, pupunta na kami sa abroad, magmamigrate na magmamigrate na kami. Ano? Matagal na ba yan? Binalak niyo na yan na matagal tapos hindi mo sinabi sa akin? Oo, Bongski, matagal na to. Pero wala na ako magagawa dahil ayokong iwan ka. Para saktan kita, iiwan kita dahil para sa future ko to. Anita, kahit anong mangyari, mahal na mahal pa rin kita. Mahal na mahal din naman kita, Bongski, pero ang hindi ko lang matanggap yung iiwanan kita sa kalagitnaan ng pagmamahalan natin. Aalis kami ng nanay ko. Kahit anong mangyari, kahit gaano ka katagal doon, hindi magwawala ang pagmamahal ko sa'yo. Ako ba yan? Baka mamaya, konting swipe left at swipe right mo lang may makamatch ka. Okay na kayo, iwan mo na. Parang totoo ba? Uy, palakpakan naman natin si JJ. Siyempre kayo rin po, Yayo. Grabe, ang galing. Ang galing mo. Alam nyo na, kung gusto nyo po na araw-araw na may radio drama, sa gabi po. Sa gabi po, pagkatapos ng kasalo, pwede po doon, di ba? Pagkatapos ng kasalo, may ganun po tayo, di ba? Why not? Hello po, Mamara. Okay po ako doon sa schedule na yun. Okay ka ba doon, Jay, sa schedule na No yun? problem. No problem, oo. Yes. Ayan, sige. Bukod kay Babalu, thank you ha. A round of applause for you. Bukod kay Babalu na ginaya mo kanina, sino-sino pa ang mga voice na kaya... Wow, taray. Sino-sino pa mga bosses na kaya mong gayahin? Ayan, siguro yung mga napapanood ng mga bata dati Ayan na muna, ka-age ko. Ayan, cartoons. SpongeBob. Ayan. Ay, Ayan. sige nga, gayahin mo nga. Sige. I'm ready! SpongeBob! How about you make a Krabby Patty for your best friend? Wow. I'm starving. Tay! Where is my money? SpongeBob! Patrick! You two! Where are the orders? Meow! Yun po yung mga kala. Ang taray! Oo, bongga-bongga dyan. Tuwang-tuwa naman yung mga bata kapag ginagaya ko yung sa harap nila. Sabi, uy, nandito si SpongeBob. Totoo. Grabe. Sino pa bukod kay SpongeBob? Marami pang iba. Di ba si Doraemon, kaya mo rin? Yung, tsaka si Nobita, di ba? Magkasama yan sila. Oo. Laging tandem yun Oo. eh. Tsaka si Damulag. Hoy, Nobita! Parang ganun. Ano na naman ba yun, Damulag? Di ba ganon? Nasa si Nobita? Ganon. Ay, ang taray. Si Mickey Mouse, kaya mo yan? Yes, sabi niya. Sabihin nyo lang, Miska, Muska, Mickey Mouse! Ay, ang taray. Oo. Ang galing-galing. Sa mga artista naman tayo, sino naman sa mga artista? Ayan, siguro si Leo Martinez kasi iconic yun. Ay, of Lagi course. ginagaya, Oo. Sinong hindi nakapanood ng 'di ba? Over the Bako, 'di ba? Oo. Luma. Hindi mo na ata naabutan 'yun eh. Naabutan mo. Sige, paano si Sir Leo Martinez? Alay! Ba't pagayan-gayaan ka di? Ganon. Ay, Batanggenyo. Batanggenyo. Yes. Siyempre, ang dating Pangulo, sino sa mga kaya mo? Kasi ako nung bata ko, nung nagkikwento ka, ang pinakaalam ko lang na, hindi ko alam kung, hindi ko kasi naaral masyado, pero parang natutuwa yung mga classmate ko pag ginagaya ko ang former President Gloria Macapagal-Arroyo. Ang saya-saya. Ganon. Ang saya-saya, hindi ba, no? Talagang ako, tatakbo ako, no? Yung mga ganon, di ba? Ang galing. Sa lahat ng mga kuwang-kuwa. constituents natin na nakatutok ngayon sa DWPM, opo, ako po si Gloria, no? Gloria Lavandera, no? Ganon, no? Ang saya niya. Diba, no? Ikaw, kamusta? Maraming salamat sa pagbisita mo ngayon dito sa atin, Pangulong Digong. My God, ang ganda dito sa teleradyo, no? Ay, talaga. Maganda ang inyong studio at talagang nag-e-enjoy ako.
Maraming salamat naman, no, Digong, kung nag-i-enjoy ka. Nag-i-enjoy din kami, no? Ang saya-saya. Di ba? Ganun, nag-uusap yung mga pangulo ngayon. Di ba? Oo, di ba? Ang saya ng pag-uusap. Si Erap, kaya mong gayahin? Walang kamag-anak. Huwag mo kong subukan. Ay, ang galing-galing. Pag ganon. Sa mga artista, sino pa? Marami pa eh, pero alam mo, ang nakakatuwa kasi dito, DJ Haiho, no? Ang mga nagagaya po natin is yung mga taong merong iconic na tunog, yung may mga unique na tunog. Kasi, para sa akin kasi, it's not about sa kung gaano kaganda yung boses mo, gaano kalalim. Ladies and gentlemen, Hindi naman paganyanan lagi eh. Kasi masyado nang gasgas yung ganun technique. Oo, yung ang masyadong mga ano natin nakamodulate. ngayon, ang technique natin ngayon is paano ka magiging unique, paano mo gagawan ng brand ang iyong boses, di ba? Totoo. Para maging unique siya sa lahat ng mga tao. Mark Logan, meron akong kwento. Pag gumanya yung tao, kagad Mark Logan. Alam na maiisip kagad mo, na Mark diba? Logan. Oo. So ikaw, ano yung pinaka-unique mo na ikaw? Halimbawa, magiging isang radio DJ. Paano namin malalaman, ay si JJ ito, ganyan. Paano sa'yo? O, sige nga, mag-adlib ka, dali. Bilang ang aking voice branding naman ay Energy Voice, di ba? Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako nga pala si JJ De Los Santos. Kayo'y nakatutok sa Share Ko Lang! Ay, ang taray. At dahil hinusayan mo, syempre, makakasama natin ang may-ari ng programa. Ang may-ari ng programa ito. Hi, Migs! Inulong lang po. Hi, Jai. Kamusta ka? Tumakbo ako, lumipad tayo papunta dito. Pasensya na po. Galing tayo ng isang interview ng isang NBA player po. No? Ay, sino to? Si Abangan. Derek Fisher. Ay, ang bongga NBA yun. Ng LA Lakers. Hey, gusto mong makausap ang ating dating Pangulo. Dating Pangulo. Oo. Talaga, sinong dating Pangulo? Siyempre, Your Honor. Your Honor, no, tare. Yung pilang pala. Oo. Your Honor, kausapin niyo po, i-welcome niyo po si Migs sa kanyang programa. my God, Migs. Hindi ko inasahan na ang gwapo mo rin palang tulad ko. Syempre po. Gwapong-gwapo po kayo, sir. Oo, syempre, 'di ba? Nakausap na ba ng nag-iisang Migs si Mickey Mouse? Sabihin nyo lang, Miska, Muska, Mickey, Mouse! 'Di ba? Si Doraemon ba gusto mong makausap? Ay, pwede. Oy! Nagita, anong gagawin natin? Ang mahiwagang DJ Mix! Ang galing. Mahiwaga. Mahiwaga talaga, no? Super hiwaga. JJ, ikaw ba kapag ikaw merong pinag-aaralang impersonation, kung kunwari, ito ba talagang tawag mo dito, pinag-aaralan mo muna or right then and there, kaya mo na siyang gayahin? Naku, kailangan siyang pag-aralan para plakadong-plakado po yung boses po na ginagaya natin. Kasi unang-una sa lahat, inaaral mo yung mannerism ng kanilang boses, paano sila mag-deliver ng mga lines, and doon mo nakokopyahin kung gaano kalalim, kung gaano ka-husky yung boses nila, marami pang iba. Sino ang unang tingin mo, at least nung bata-bata ka, na una mong ginaya? Yun, gaya ng kwento ko kanina, si Kirin ng Dragon Ball. So sabi niya, Goku! Talunin mo naman si Majin Buu! Ang So, ganun yung nakopya ko yung pagiging husky ng boses niya. At the same time, parang talagang unique yung pagkakaano ng boses niya. Tingin mo So, ba ito ay talento o naaaral siya? naaaral din po siya. Ang kailangan mo lang talaga ay i-pursue mo siya. Dapat meron kang puso sa pag-pursue ng skill na to, and at the same time, kailangan maglaan ka ng maraming oras para at least magaya mo yung maraming boses. Alam mo, Migs, Oh. may nakikinig sa atin. Oh, sino? Isa sa mga isa sa mga mentors ko before sa FM, ang napakahusay. Kasama rin natin dito sa Teleradyo Serbisyo, si China Heart noon, na naging si China Pops. Uy, At, syempre, Pops! yes, si China Pops, diba? Meron siyang programa rin dito sa atin. Sabi niya dito, pagbalik ng MOR, kunin natin yan si JJ. Nag-text talaga si Kuya Text Eric talaga. sa akin. Pagbalik ng MOR, kunin natin yan si JJ. Sabi ko, sabihin ko, sir. Ayan. Maraming salamat po. Mababalikan mo to itong episode na to Para on record Paps Paps Eric. Kuya Eric sabi ni JJ, mamaya chinaring-charing inechos. Oo, echosera. Thank you po. Natanong na ba kanina kung ikaw JJ, yung inspirasyon mo dito at sino ang mga sumuporta sa'yo para i-pursue
itong craft mo ngayon? Naku, syempre itong aking nanay na si Jesslyn Manansala din po na talagang Kita. nag-push sa akin na, sige, go ka lang dyan, basta kung anong nasa puso mo talagang i-push mo yan. And then, isa na rin sa mga tumulong sa akin, si Sir Pocholo De Leon Gonzales na talagang from Pampanga, dinala ako sa Makati para ma-expose sa mga studios, sa pagdadub at pagiging isang voice artist. Ay, kunyari nga, i-voice over mo yung SKL. Diba? Alin Kunyari ba? gagawa niya ng intro voice over yung share ko lang. Pwede. O sige, paano Oo, kunyari, yan impromptu, kaya mo yun. Kunyari, basta sa SKL kasama si Mix Bustos at Roxanne Luz. Paano mo gagawin yung voice over kunyari? Ayan, sample. Kasama si Migs Bustos at Roxanne Luz dito lang sa Share Ko Lang! Aba, Pag ganon. Ayan, Ay, na-record nyo similar, yun. ah. Magagamit na Similar, natin. ah. Magagamit natin. Ay, na-record nyo. Magagamit na. Magagamit natin yan, magagamit natin yan. Magagamit natin. Sabi ni Kuya Eric, Oh. Migs, delikado si Dandan. Pag masyadong galingan ni JJ. Sabi ni Kuya Eric. May. Alright. Ikaw, yung paghahanda, parang meron ka rin bang mga type ng food, mga inumin? Ayan, okay. yes. Nasinagot niya yan. Sinagot na yan. So, Oo. para din, no, para sa aking mga Kaalap, kakabo lang. yes, totoo. O kaya sa mga nakikinig pala ngayon, just briefly lang, no, ano yung mga special tips mo na siguro, Huwag kainin. Huwag kainin. Paanong paghahanda, ganyan. So first of all po, iwasan nyo ang laging pagsigaw. Kasi iba yung pag-modulate ng boses, iba rin yung pagsigaw. So, unang-una po yan. No? Pangalawa, kailangan iwasan mo yung matatamis na pagkain at maaanghang before ka mag-record or before ka mag-DJ or what, para walang balakid masyado sa iyong lalamunan. And at the same time, kailangan, pag inom mo ng tubig, no, kailangan medyo yung maligam-gam lang, huwag masyadong malamig para at least iwas ka sa paos at marami pang iba. Ayan. Ngayon, para sa aking, kumbaga, noob, no, na DJ Jai, na napapakinggan ito, Yes. karaniwan yung hindi pag-inom ng malamig na tubig. At maaari yung, din yung mga nuts. Yes. Saka yung mga pulbo-pulburon, yung Pulburon, parang makakapagpa-stock nung lalamunan. Nakakaubo Sasabit. yan eh. Oo. Sasabit. Pero Oo. interesting, yung mga maanghang at matatamis. Sa Isa personal rin po experience yan. mo, ano na yung experience mo kapag ito yung nakain mo before a recording or before a big assignment, ano yung may experience ka bang kakaiba? Maraming something na para lagi kang laging ganon. Di Yung ba, Mix, kailangan pag mong sa gawin. manghang, merong time na parang nauubo tayo, kaya... Yes. Isa din tama, yun. Tama. O kaya pagpapawis-pawisan ka, di ba? Pati Ha? naman yung diwa mo. Totoo. Oo. Parang ang voice box mo rin na Totoo. Ako talaga, pagdating sa paghahanda sa vocal, yan lang lagi kong ini-effort. Kasi di ba everyday yung hosting, everyday yung ganap. Parang feeling mo, you're weak sa trabaho natin, di ba, Mix? Pag wala kang boses, wala kang maibuga. Kasi parang yun yung source mo para mapakinggan ka nila. Tsaka hindi lang yung boses, no? Pati din yung buong diwa mo. Totoo, dapat Yung- alert. Dapat alert, dapat masigla, dapat walang sakit. Yes. Inaalagaan mo yung katawan mo, 'di ba? Yung hindi ka mahina kasi sa buong diwa mo Correct. kukunin, outcome na lang yung boses na maipoproduce. Parang sa pag-voice acting din po, no, hindi lang yung mismong boses namin yung nag-ooperate dyan, pati yung mga facial expression namin. Kung galit yung character, kailangan pati yung mukha namin magmukhang galit talaga para ma-project namin yan sa boses namin. Totoo. Yung puyat, hindi mo nabanggit yung puyat. Kasi, di ba, isa yan sa mga singer. Akala mo, Ah. wow, singer. Singer. Wow, tere. Tsare. Yung puyat, pag napupuyat ka, isa din yan. pagdating sa umaga, di ba, Oo. minsan may ganun. Ako naman sa puyat, medyo hindi masyado kasi nasanay na siguro siya. Pero mali kasi yung gawain. Pati yung schedule mo, kung for example sa akin, kung anong oras ka magdadub o mag-voice Oo. over, kasi magbe-bedroom voice ka parang mas lalalim yung boses mo. Eto, dahil si Migs, isa rin naman siyang anchor at si JJ, syempre pare-pares tayo, di ba? Kayo ba, pagising nyo sa umaga, meron kayong mga, ang tawag doon, yung preparations na dapat hindi muna magkasalita ng 30 minutes para hindi gumasgas yung lalamunan? May ganun ka ba? Ikaw, JJ. Ako, Mga parang wala naman masyado. Wala naman akong ganun. Pero kinikip ko lang na as much as possible, iwasan ko yung pagsigaw. Kasi kapag binigla mo yung boses mo sa umagang-umaga pa lang, medyo delikado yun. Totoo. Tama. Ako naman wala din per se, pero I just try to keep myself, kumbaga healthy lang talaga. Kapag may trabaho sa umaga, siguraduhin hindi puyat. Malaking bagay ang puyat. Kasi pag napuyat ka, yun na yung sabaw moments eh. Oo. Tsaka Doon na lutang talaga kapag yun. kulang ka Oo. sa tulog. Saka di ba feeling mo hindi ka fresh? Hindi ka fresh. Oo, dapat 'di ba lagi kang fresh talaga kasi Yung- syempre 'di ba? Yung outlook mo, 'di ba? Yung aura. Yung aura, pakikitungo mo sa tao. Kapag bagsak din yun, most likely yung performance mo
bagsak. Totoo. Si Mig sa sports siya dati, di ba? Hanggang ngayon pa rin naman na. Medyo. Paano pag yung tunog pag pang sports naman, halimbawa, kunyari, nakashoot ng 3 points. Oo, nakashoot ng 3 points. Paano yung mga ganun, Jay? Marami yan eh. Pero usually, more on sigawan talaga yan eh. Lalo na, for example, kung wari sabihin na nating gera, yan, sigawan talaga may eksena. Gera? Sugod! Mga ganyanan yung mga boses andyan. So, kailangan dun ka mas lalo mag-prepare. Antara. Nakapag-try ka na ba mag-barker sa isang basketball game? Ayan sa mga liga-liga na po. Ayan, no? Si number 7, no? Talaga namang nag-dribble na 4-3! Mga ganyan eh. So yung mga Big Bustos 3 points. Mix Bustos 4-3! Ayan, na-record niyo yan. Record nyo yun, pwede. Na-record niyo yun, nagagamit natin sa Uso ngayon, puro liga. Baka may liga sa inyo. Lalo sa mga barangay. Eto na, may mga challenge barangay. sa atin. Sabi kanina daw kasi, Mix, bago ka dumating, nagkaroon ng radio drama dito sa SKL. Yan, ang ating mga boss ay talagang kanina pang tutok na tutok sa ating pa-radio drama at nire-request nila na this time, 3 naman daw tayo. Sige. 3 naman daw I'll tayo. follow the lead. Impromptu daw ito, sabi nila. Oo, diba? Parang ano ba ito, sir? Pang-audition po ba ito, Sir Frank? Nakatutok si Sir Frank kayo sa atin. No? Kasi nga parang malay mo, magkaroon ng radio drama dito sa atin. Bakit hindi? Bakit ako ng radio drama? Sarap makinig dyan. Pag may radio drama, nakikinig talaga ako. Totoo, nahuhook ka. Nahuhook ako. Diba? Nasa na yung pa-background music natin dyan? Anita, sabihin mo nga sa akin ng totoo. Kaya ka ba nakikipaghiwalay sa akin kasi may mahal ka ng iba? Ayoko munang makipag-usap sa'yo ngayon. Hindi pa ako handa, Bongski. Anita, sabihin mo na sa akin ng totoo. Yung best friend mo, siya ba yung kalaguyo mo ngayon? Ako yun! Ba't hindi mo pinagtatapat ang ating pagmamahalan, Anita? Sa asawa mong yan, na napakahambog! Wala pa akong asawa. Alam mo, hindi ko siya... Hindi mo siya asawa! Hindi ko siya asawa. Hindi ako si Anita, si Angel Oxinton, ha? Sorry, naging Angel Oxinton. Ang galing ni Mix, diba? Ituloy nyo, mag-away kayo. Mag-away kayo. Parang kinilabutan ako. Parang ang ganda-ganda ko ngayong hapon. Kulang na lang, gera, no? Parang ang ganda-ganda ko. Gera. Bongga! Kulang na lang, paano? Sugod? Paano? Isa pa. Sugod! Itigilin natin ito. Yung mga ganun. Nako, ito na sila. Nandiyan na sila. Di ba yung mga ganun? Pwede. Ang galing na. Ang galing. Palakpakan naman natin si Mix. In fairness. Hindi, si JJ pala pala. Na-amaze ako kay Mix. Parang naloka siya sa nangyari. Naloka siya. Tapos, tama. Naging asawa ko siya. Mag-jowa pa lang kami. Oo. Diba? Third Naisip ko kaya ako papasok. Mga bata naman na nag-uusap. Mga batang nag-uusap. Comedy naman. Comedy naman. Joris. Ayan. Ready? 3, 2, 1, go. Kuya? Saan kaya tayo maglalaro mamaya? Alam mo, gusto ko sanang makipaglaro sa'yo, kaya lang, sabi ko comedy, pero yung tugtog parang magpakailanman or MMK na. Kuya, thanks, pinapayak tayo! Hoy, ikaw, huwag mo kang pinapayak ng kapatid ko. Uy, bata tayo dito. Impromptu ka eh. Impromptu. Teka, sige, tuloy mo. Hindi ko naman pinapayak yung kapatid mo, no? Wala nga akong ginagawa sa kanya eh. Kasi sabi mo, saan ba kayo pupunta? Wala pa kaming pupuntahan. Baka may pamasahe ka dyan, no? Ba't di na lang kayo pupunta sa perya? Tama, maglalaro kami doon. Kaso, kanino ka hinging pamasahe? Sa'yo na lang, kuya. O sige, meron ka bang e-wallet dyan? Antara! Bongga! Uy, palakpakan naman natin. JJ, invite everybody sa iyong mga social media accounts. Ayan, sa social media ko po, JJ De Los Santos, Energy Voice. Sa TikTok po, The Energy Voice. Greetings na rin po sa aking nanay, Jesslyn Manansala, sa aking kapatid, Jenna De Los Santos, Anika, Priscilla Manansala, Alfredo Manansala, sa aking mga lolo't lola, Creative Voices Productions, and Certified Voice Artist Program. Ayan. Thank you. Yes, grabe ang bongga-bongga, no? Naku, sana, Sir Eric, dahil nanonood ka naman at nakikinig sa amin, why not, diba? No, bakit hindi? Makikinig. Papuntahin sa audition itong si Tama. JJ kapag nagpa-audition ng pagbabalik ng MOR.